Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga kabayanihan ni Lamang, ang epiko ay naglalaman ng esensya ng kagitingan, katatagan at pagkakakilanlang kultural na ginagawa itong walang tiyak na oras at pinahahalagahan na aspeto ng panitikan ng Pilipinas. Tulang liriko, ilihiya, tulang inaawit patungkol sa taong namatay. Ang ilihiya ay isang uri ng tula na inaawit sa loob ng maraming siglo at may kaugnayan pa rin hanggang ngayon. Kinukuha nito ang karanasan ng tao sa pagdadalamhati at pag-aalala sa mga nawalang mahal sa buhay. Ang ilihiya ay higit pa sa mga salita, gamit ang musika at mga damdamin upang hawakan ang pinakamalalim na bahagi ng ating pagkatao. Nagmula ang ilihiya sa sinaunang Greece bilang isang malungkot na awit na ginaganap sa mga libing at iba pang seryosong kaganapan. Ang salitang ilihiya ay nagmula sa salitang Griego na iligos na nangangahulugang isang awit ng pagdadalamhati. Sa paglipas ng panahon, ang ilihiya ay nabuo at nagkaroon ng iba't ibang anyo sa iba't ibang kultura at wika. Bawat isa ay nag-aambag ng sarili nitong natatanging estilo sa ganitong uri ng tula. Ang ilihiya ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang malungkot na tono na sumasalamin sa kalungkutan ng makata. Ngunit kasama rin dito ang mga elemento ng kagandahan at paggalang bilang parangal sa alaala ng namatay. Ang mga ilihiya ay karaniwang may mga stanza na may iba't ibang haba at maaring may kasamang paulit-ulit na refrain o koro na nagdaragdag ng kalidad ng musika. Bagamat ang ilihiya ay karaniwang nauugnay sa kamatayan at kalungkutan, maaari din itong tugunan ang iba pang mga paksa tulad ng pag-ibig, memorya at paglipas ng panahon na nagbibigay din sa mas malawak na karanasan ng tao. Bukod pa rito, ang ilihiya ay maaaring ipahayag sa iba't ibang paraan, mula sa tradisyonal na ilihiya ng sinaunang Greece hanggang sa mga kontemporaryong bersyon na makikita sa musika at panitikan. Ang mga makata at musikero ay lumikha ng mga walang hanggang ilihiya tulad ng Elegy Written in a Country Churchyard ni Thomas Gray at Adiago for Strings ni Samuel Barber na sumasalamin sa buhay ng mga ordinaryong tao at itinuturing na mga obra maestra sa kanilang mga anyo ng sining. Awiting bayan, awit na naglalarawan ng pang-araw-araw na buhay, kaugalian at kasaysayan. Leron-leron sinta, ang mga awiting bayan ay isang mahalagang bahagi ng tradisyon at kasaysayan ng isang kultura na sumasalamin sa pang-araw-araw na buhay at kaugalian ng isang tao. Ang Leron-leron sinta, isang sikat na Filipino lullaby, ay nagpapakita kung paano makukuha ng musika ang esensya ng pamana at pagpapahalaga ng isang lipunan. Ang kantang Leron-leron sinta na may simple ngunit kaakit-akit na liriko at nakapapawi ng himig ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa Pilipinas. Ang mga pinagmulan nito ay matutuntun pabalik sa panahon ng kolonyal na Espanyol na ginagawa itong isang patunay ng walang hanggang kalikasan ng kultura ng Pilipinas. Ang pamagat ng kanta ay nagmula sa mga salitang Espanyol na leron-leron na tumutukoy sa proseso ng paghila ng sinulid na sumisimbolo sa banayad na uyog ng duyan. Sa kaibuturan nito, ang Leron-leron sinta ay isang awit tungkol sa pag-ibig, pamilya at mga buklod na nagbubuklod sa atin. Ang mga liriko ay naglalarawan ng isang mapayapang eksena ng isang pamilya na may isang ina na marahang niyuyugyug ang kanyang anak upang matulog. Ang imaheng ito ay isang metapora para sa pag-aalaga at pag-aalaga na napakahalaga sa karanasan ng tao. Bukod pa rito, ang mga puno ng mangga at uwak na binanggit sa kanta ay nagdaragdag ng lokal na kulay na isinama ito sa tanawin ng Pilipinas. Bukod sa lyrics nito, mahalaga rin ang kantang Leron-leron sinta para sa mga musical elements nito. Ang himig ng kanta na may banayad na ritmo at hindi komplikadong pagkakatugma ay isang tipikal na halimbawa ng tradisyonal na musikang Pilipino. Ang estilong ito ng musika ay
nagpapakita ng timpla ng katutubong Espanyol at iba pang mga impluwensyang pangmusika ng Asya na nagpapakita ng magkakaibang at magsiglang kultura ng Pilipinas. Mula sa pananaw na pang-edukasyon, ang Liron-Liron Sinta ay nagbibigay ng mahalagang bintana sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng mga liriko at himig, natututo ang mga mag-aaral tungkol sa mga tradisyonal na pagpapahalagang Pilipino, buhay pamilya at kasaysayang kolonyal ng bansa. Bukod pa rito, ang pag-aaral ng mga katutubong awit tulad ng Liron-Liron Sinta ay makakatulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng pagpapahalaga sa iba't ibang estilo ng musika at kultural na ekspresyon. Pastoral, tungkol sa buhay sa bukid. Ang genera ng pastoral sa panitikan ay isang klasiko at mapangakit na estilo na nagdadala ng mga mambabasa sa magagandang setting kung saan inaalagaan ng mga pastol ang kanilang mga tupa sa magandang natural na kapaligiran. Binibigyang diin nito ang pagiging simple koneksyon sa kalikasan at kung minsan ay sumasalamin sa mga isyu sa lipunan. Ang pastoral na genre ay nagmula sa sinaunang panitikang Griego kung saan si Theocritus ay itinuturing na tagapagtatag ng pastoral na tula. Ang kanyang mga gawa tulad ng Idylls ay nagpakita ng buhay sa kanayunan sa Sicily na nagtatampok ng mga pastol at sa magagandang tanawin, pagkanta, pakikipagkompetensya at pagpapahayag ng kanilang pagmamahal sa kalikasan. Ang pastoral na genre ay nailalarawan sa pamamagitan ng ilang mga pangunahing elemento na nakikilala ni ito mula sa iba pang mga anyo ng pampanitikan. Kabilang dito ang panitikang pastoral ay karaniwang nagaganap sa mapayapang likas na kapaligiran na nagtatampok ng mga pastol bilang pangunahing mga karakter na naglalaman ng pagiging simple at malalim na koneksyon sa kalikasan. Madalas nitong ginalugad ang mga tema ng pag-ibig, pagkakaibigan at relasyon ng tao sa pamamagitan ng lente ng natural na mundo. Bagamat nagpapakita ito ng ideal na pananaw sa pamumuhay sa kanayunan, banaya din itong pinupuna ang lipunang lungsod sa pamamagitan ng pagpapakita ng kaibahan sa pagitan ng pagiging simple ng kanayunan at ng mga komplikado ng buhay sa lungsod. Ang genera ay madalas na gumagamit ng mga partikular na kombensyon tulad ng pastoral elegies, pastoral eclogues, at pastoral odes. Ang pastoral na genera sa kabila ng pagiging matanda ay nakakuha pa rin ng interes ng parehong mga mambabasa at manunulat dahil sa mga universal na tema at malinaw na paglalarawan nito. Ang pagtutok nito sa kalikasan, pagiging simple at mga relasyon ay nakakaakit sa mga tao mula sa iba't ibang kultura at panahon na ginagawa itong isang mahalaga at pangmatagalang anyo ng panitikan. Dalit, awit na pumupuri sa Diyos. Ang dalit ay kumakatawan sa isang magkakaiba at sinaunang tradisyong pampanitikan na nagbibigay ng pananaw sa espiritual at filosofikal na aspeto ng pagpapahayag ng tao. Ito ay liriko at mapanimdim, kadalasang ginagamit para sa pagsamba o pagmumuni-muni. Ang salitang dalit ay nagmula sa Sanskrit at nangangahulugang banal o pinili. Ang dalit ay tumutukoy sa isang uri ng taludtod na may iisang rhyme scheme at spiritual o philosophical na tema. Ang patulang tradisyong ito ay nagmula sa mga sinaunang gawaing pangrelihiyon kung saan ginamit ito para sa pagpupuri at pagsamba sa mga Diyos. Ang dalit ay nabuo sa isang natatanging genera na may sariling mga tuntunin at estilo. Ang isang kilalang tampok ng dalit ay ang paggamit ng format na 48 stanza kung saan ang bawat saknong ay may 4 na taludtod. Ang format na ito ay nagbibigay daan sa mga makata na ipahayag ang kanilang mga saloobin at damdamin sa isang nakabalangkas at maindayog na paraan habang nagbibigay daan din para sa paggalugad ng masalimuot na mga konseptong pilosopikal. Ang dalit ay may mga natatanging katangian na naiiba ito sa iba pang uri ng tula. Ang dalit ay sumusunod sa isang pare-parehong pamamaraan ng tula na lumilikha ng isang pakiramdam ng pagkakaisa
Madalas nitong ginalugad ang mga espiritual at philosophical na tema na sumasalamin sa pagmumuni-muni ng makata sa banal at kahulugan ng buhay. Maraming dalit ang isinulat bilang pagpapahayag ng pagpupuri at pagsamba sa mga Diyos o pinagpipitaganang figura. Ang structured na format ng 48 stanzas ay nagbibigay daan sa mga makata na magsaliksik sa mga komplikadong ideya na ang bawat saknong ay nag-aambag sa kabuuang salaysay ng tula. Sinasaklaw ng dalit ang iba't ibang paksa at pananaw na may mga karaniwang tema kabilang ang mga isyong na uugnay sa diskriminasyon sa kaste at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Sinasaliksik ng dalit ang iba't ibang tema kabilang ang kalikasan ng Diyos, ang kahulugan ng buhay, katarungan, panlipunan at pag-ibig at debosyon. Sinasalamin nito ang mga katanungan ng pag-iral, layunin at ang relasyon sa pagitan ng sangkatauhan at ng banal. Tinutugunan din nito ang mga isyu ng panlipunan, kawalan ng katarungan at hindi pagkakapantay-pantay na nananawagan para sa isang mas makatarungang lipunan. Bukod pa rito, nagpapahayag ito ng malalim na emosyonal at spiritual na koneksyon sa isang Diyos o isang mahal sa buhay. Sonito, awit na may hatid na aral. Sonito, isang iginagalang na anyo ng tula na kilala sa maikli at malalim na pagpagalugad nito sa iba't ibang tema. Ang sonito ay nagmula sa Italia at nagbago sa paglipas ng panahon na may iba't ibang anyo na may sariling mga istruktura at rhyming pattern. Tuklasin, ang sonito ay unang nilikha sa Italia ni Giacomo da Lentini noong ika-13 siglo. Ang salitang sonito ay nagmula sa salitang Italiano na sonito na nangangahulugang isang maliit na tunog o kanta na tumutukoy sa mga pinagmulan nito bilang isang maikling liriko na tula. Ang Italian sonnet na tinatawag ding Petrarchan sonnet ay binubuo ng 14 na linya na nakasulat sa iambic pentameter at may mahigpit na pattern ng rhyme. Ang anyo ng sonito ay may mga tiyak na katangian na ginagawang kakaiba sa iba pang mga anyo ng tula tulad ng istruktura at rhyme scheme nito. Ipinapaliwanag ng talatang ito ang mga pangunahing elemento ng isang sonito. Ang sonito ay isang tula na binubuo ng 14 na linya, kadalasang nahahati sa dalawang bahagi, 8 linya na tinatawag na octet at 6 na linya na tinatawag na sestet. Ang tula ay isinulat sa iambic pentameter na nangangahulugang mayroon itong 5 pares ng hindi naka-stress at napantig na nagbibigay ito ng ritmo at musikal na kalidad. Ang sonito ay sumusunod din sa isang partikular na rhyme scheme tulad ng Petrarchan o Shakespearean na nagdaragdag sa istruktura at organisasyon nito. Ang bawat linya sa sonito ay nag-aambag sa pagbuo ng isang sentral na tema o ideya na kadalasang humahantong sa pagbabago sa focus o tono. Sa paglipas ng mga siglo, ang mga makata ay nag-i-eksperimento sa anyong sonito na lumilikha ng mga pagkakaiba-iba na nag-aalok ng mga bagong pananaw at nagpapahayag na mga posibilidad. Ang ilang mga kapansin-pansing pagbabago ay kinabibilangan ng Spenserian sonnet, binuo ng makata na si Edmund Spenser. Ang Spenserian sonnet ay sumusunod sa isang rhyme scheme ng A, B, A, B, B, C, B, C, C, D, C, D, E, E na pinagsasama ang mga elemento ng Petrarchan at Shakespearean forms. Melotonic sonnet, pinananganan pagkatapos ng makata na si John Milton. Ang Miltonic sonnet ay binubuo ng 14 na linya na nakasulat sa iambic pentameter, ngunit hindi sumusunod sa isang mahigpit na rhyme scheme na nagbibigay daan para sa higit na flexibility ng pagpapahayag. Ang makabagong sonito sa ika-20 at ika-21 siglo, ang mga makata ay nagpatuloy sa pagbabago sa anyo ng sonito na lumilikha ng mga pagkakaiba-iba na humahamon sa mga tradisyonal na kumbensyon at tuklasin ang mga bagong pampakay at estilong posibilidad.
Oda, awit na pumupuri at naghahatid ng kasiglahan. Ang oda ay isang maikling tula na nagbibigay pugay sa kagandahan at kahalagahan ng buhay, maging ito man ay isang tao, konsepto o okasyon. Ito ay nagmula sa salitang Griego na nangangahulugang umawit o at naglalayon itong hikayatin ang mambabasa sa isang musikal at liriko na pagalugad sa pamamagitan ng mga salita. Sa sinaunang Greece, ang mga odes ay isang kombinasyon ng mga tula at musika na nakabihag sa mga pandama. Sila ay sinamahan ng musika at nagsilbing isang seremonyal at marangal na pagpupugay na itinaas ang paksa ng papuri sa isang kathang-isip na antas. Ang oda ay nailalarawan sa pamamagitan ng formal at seremonyal na tono nito na nagtatakda nito sa iba pang uri ng tula. Ang tono na ito ay nakakamit sa pamamagitan ng paggamit ng mataas na wika, komplikadong mga estruktura at ng taludtod at detalyadong metapora na lumilikha ng isang pakiramdam ng pagpipitagan at kadakilaan na angko para sa paksa nito. Ang oda ay kilala sa iba't ibang tema nito. Maaari nitong puriin ang kalikasan, pag-ibig, mga pinuno o mga pangyayari sa kasaysayan. Ang pagkakaiba-iba na ito ay nagpapahintulot sa od na makuha ang isang malawak na hanay ng mga karanasan ng tao na ginagawa itong isang maraming naglalaman at nababaluktot na anyo ng pagpapahayag. Ang oda ay natatangi sa iba't ibang tema at masalimot na estruktura, hindi tulad ng iba pang anyo ng tula na sumusunod sa mahigpit na mga tuntunin. Ang oda ay nagbibigay daan para sa higit na pagkamalikhain at pag-iexperimento. Ang kalayan ito ay nagbibigay daan sa mga makata na gumamit ng mga makabagong anyo ng taludtod at mga pamamaraan ng wika na nagresulta sa isang matingkad at mapangakit na karanasang patula. Ang oda ay kilala sa kakayahang magdulot ng matinding damdamin at malalim na pag-iisip. Ang malatula nitong kagandahan at musika ay maaaring magpakilos at magbigay ng inspirasyon sa mga tao na nagiging sanhi ng kanilang pagmumuni-muni sa kanilang sarili at sa mundo sa kanilang paligid. Sumakatuwid, hindi lamang pinarangalan ng oda ang paksa nito, kundi tinutulungan din ang mga individual na umunlad sa personal at spiritual. Tulang pandulaan, melodrama, malungkot ngunit pagwawakas ng masaya. Ang melodrama ay isang genre sa panitikan at drama na nagpapalaki sa mga tipikal na elemento upang pukawin ang matinding emosyonal na reaksyon mula sa madla. Ang estilong ito ng pagkukwento ay nagtatampok ng mga eksaheradong karakter at dramatikong plotline upang makalikha ng mas mataas na emosyonal na karanasan na nagpapalabo sa pagitan ng realidad at theatricality. Madalas na ilalarawan ng melodrama ang mga tawan bilang ganap na mabuti o ganap na kasamaan na tinatampok ang mga tema ng moralidad at ang tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Bilang karagdagan, ang mga melodrama ay kadalasang gumagamit ng matindi at emosyonal na mga sitwasyon tulad ng pagtataksil, sakripisyo, ipinagbabawal na pag-ibig at mga dramatikong pagpapahayag upang isulong ang kwento at pukawin ang matinding damdamin mula sa mga manonood. Ang mga melodrama ay karaniwang napapakita ng mga karakter na labis na naimpluwensyahan ng kanilang mga dalamdamin. Kung minsan ay kumikilos ng hindi makatwiran, ang emosyonal na intensity ay nagdaragdag ng drama at pagkakaapurahan sa storyline habang ang mga karakter ay nakikibaka sa kanilang mga panloob na salungatan at panlabas na mga hadlang. Ang melodrama ay hindi lamang binibigyan kahulugan sa pamamagitan ng mga tema at takbo ng kwento nito, kundi pati na rin ng mga elementong pagganyahan nito tulad ng mga labis na kilos, melodic na musika at masalimot na sit na disenyo. Ang mga elementong ito ay nagtutulungan upang paigtingin ang emosyonal na epekto ng genera na ito. Komedya. May tunggalian ang mga tauhan at nagtatapos ng masaya. Kilala ang komedya sa kakayahang magpatawa at magpasaya sa mga tao habang nagbibigay din ng social commentary. Hindi tulad ng trahedya na nakatuon sa mga tema ng pandurusa, ang komedya ay nagha-highlight sa mas positibong aspeto ng buhay at nag-aalok ng pahinga mula sa mga kahirapan sa buhay. Ang komedya ay madalas umiikot sa pang-araw-araw na mga individual at sa kanilang mga pakikipag-ugnayan, paghahanap ng katatawanan sa mga kakaiba at pagkakamali na nangyayari sa loob ng pag-uugali ng tao. Inaanyahan nito ang mga manonood na pagtawanan ang mga kalukuhan ng ordinaryong buhay.
Namumukod tangi ang komedya sa ibang mga genera dahil malamang na magkaroon ito ng positibong resulta. Bagamat ang mga genera ay maaring mag-iwan ng mga salungatan na hindi nagresolba o mauwi sa trahedya, ang komedya ay kadadasang nagdudulot ng pakiramdam ng paglutas at nagpapanumbalik ng kaayusan pagkatapos ng isang panahon ng kaguluhan. Ang komedya sa panitikan ay hindi lamang nakaaliw, ngunit mayroon din mas malalim na kahalagahan. Gumagamit ito ng katatawanan upang magkomento sa mga pamantayan at halaga ng lipunan na nagbibigay ng pagpunas sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan at naghihikayat ng empatiya at pag-unawa sa mga mambabasa. Parsa, tulang nagpapasaya. Ang parsa ay kilala sa pagiging masigla at magulo. Kadalasang kinasasangkutan ng mga hindi malamang na pangyayari at hindi pagkakaunawaan na lalong nagiging walang katotohanan. Ang mga pinalabis na sitwasyong ito na nagtatampok ng mga pinalaking karakter at nakakatakot na plot twist ay lumilikha ng pakiramdam ng labis na katotohanan na nabibigay alis sa mga manonood sa katapangan at pagkamalikhain ito. Umaasa ang parsa sa pisikal na komedya at slapstick na katatawanan gamit ang mga diskarte tulad ng mga pratfalls, maling pagkakakilanlan, labis na kilos at timing ng comics upang lumikha ng isang masaya at kapanapanabik na karanasan para sa madla. Ang parsa ay madalas na sumasalamin sa mga pagkatulad ng panlilinlang, maling pagkakakilanlan at ang kahalagahan ng mga pamantayan ng lipunan na gumagamit ng katatawanan upang i-highlight ang katawa-tawang pang-araw-araw na pag-iral. Sa pamamagitan ng pagmamalabis at paggamit ng walang galang na katatawanan, hinihikayat ng komedya ang mga manonood na humanap ng libangan sa kahangalan ng pagiging tao na nagbibigay ng kinakailangang pahinga mula sa kabigatan ng katotohanan. Ang parsa ay lampas sa pagiging nakakaaliw, mayroon ding mas malalim na kahulugan sa pagpapakita ng mga karaniwang aspeto ng buhay ng tao. Sa pamamagitan ng pinalaking ngunit nakakaugnay ng mga karakter at sitwasyon, ang komedya ay sumasalamin sa katawa-tawa ng buhay at hinihikaya tayo na humanap ng katatawanan sa ating mga kapintasan. Trahedya, kasalungat ng komedya, nagwawakas sa pagkamatay ng bida. Ang trahedya ay sumasalamin sa mga tema tulad ng kapalaran, kaba at pagdurusa. Hindi tulad ng komedya na naglalayong libangin, ang trahedya ay humaharap sa mga madla ng malungkot na katotohanan ng buhay at katiyakan ng kamatayan. Ang isang pangunahing espiritu ng trahedya ay ang diin sa trahedya na bayani, isang karakter na may pantaas na katayuan na may magagandang katangian na sa huli ay nawasak ng isang nakamamatay na kapintasan. Ang kapintasang ito na kilala bilang hamartia ay nagiging sanhi ng isang mahalagang pagkakamali ng bayani na nag-trigger ng serye ng mga kaganapan na nagreresulta sa kanilang pagbagsak. Ang trahedya ay madalas na sumasalamin sa ideya ng kapalaran na nagpapahiwatig na ang ilang mga kaganapan ay paunang natukoy at hindi maaaring baguhin ng mga individual. Ang paniniwalang ito sa kapalaran ay nagpapatindi sa mga kalunos-lunos na elemento ng kwento dahil hindi kayang baguhin ng mga tauhan ang kanilang hindi maiiwasang kapalaran sa kabila ng kanilang pagsisikap. Ang trahedya ay tinutukoy ng parehong mga tema at istruktura nito. Sainete, paglalahad ng kaugalian ng isang lahi, pamumuhay, pangingibig at iba pa. Ang sainete ay kilala sa pagmamalabis ng karangyaan at pagmamalabis, kadalasang nagpapakita ng mga hindi makatotohanang sitwasyon. Ang balangkas ay kadalasang komplikado at hindi makatwiran na pinapayuan ang madla na huwag masyadong pansinin ito. Ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ay ang komedya na kinabibilangan ng pisikal na katatawanan, sinadyang kalokohan at labis na pagtatanghal ng mga aktor. Ang script ng isang pelikula ay maingat isinulat upang mapatawa ang mga manonood hanggat maaari. Ang mga karakter ay madalas na may matalino at mabilis na pag-uusap ng puno ng mga biro at paglalaro ng salita. Gumagamit din ang mga aktor ng labis na galaw at ekspresyon ng mukha upang magdagdag ng katatawanan sa mga eksena. Karaniwang nagaganap ang isang sinite sa isang partikular na lokasyon tulad ng isang magarbong buhay o isang abalong kali. Tinutulungan nito ang daloy ng kwento ng maayos at pinapanatili ang lahat ng aksyon sa isang lugar.
Ang pagkakaroon lamang ng isang setting ay nagdaragdag din sa pakiramdam na inilipat sa ibang mundo at nagbibigay daan para sa walang limitasyong mga posibilidad. Ang mga struktura ng Steinity ay karaniwang episodic na nagtatampok ng mga maluwag na magkakaugnay sa mga eksena na inuuna ang paggawa ng mga komedya na sandali kaysa magkakaugnay ng mga balangkas. Binibigyang daan ng format na ito ang kalayaan sa pagkukwento at ang pagsasama sa mga elemento ng musika at sayaw upang mapahusay ang entertainment. Ang pangunahing layunin ng Sayete ay upang aliwin at mag-alok ng maikling pahinga mula sa mga stress ng pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng papakita nito ng karangyaan at